Pero nung mga time na yun, talagang kinakabahan ako. Baka ikaw magtahi. Sa isip-isip ko, kinikwento mo lang kanina tapos gusto mo nang gawin ko agad. Yan, kamusta kayo mga kamorke? Muli ay magbabahagi po ako sa inyo ng aking mga naging karanasan simula nung nag-i-embalmer ako at yung mga panahon na nagsisimula pa lang ako bilang helper sa mga tito ko na embalmer. At ang ibabahagi ko nga po sa inyo ngayon ay yung panahon na unang beses akong isasama ng tito ko o ni Tito David para mag-helper na sa kanya. Ito yung panahon na matagal akong hindi nakakakita ng mga patay dahil kakauwi ko nga lang galang sa Quezon City at unang pagkakataon na makakahipo ako ng patay para pag-aralan at maging embalmer din ako sa susunod na panahon. So ito na nga, tinawagan ako ni Tito David. May babalsamuhin daw siyang patay, sumama na ako, mag-helper na daw ako sa kanya. Siyempre ang isasagot ko, oo, sige po, sasama ako. Pero nung mga time na yon, talagang kinakabahan ako. Hindi naman dahil kaba dahil sa takot, kundi dahil sa kaba na baka hindi ko matutunan yung bang ganun. So ito na nga, babiyahe na kami. Kasama sa kotse si Tito David, ako at si Doc Opak, yung helper niya nung panahon na yon. Eto na, bumiyahe na kami hanggang sa makarating kami doon sa puneraryang pagbabalsamuhan namin. At pagpasok na namin ng morgue, nandoon na yung patay. Nakahiga pa siya sa stretcher, kaya ibababa pa namin doon sa mismong embalming table. At binaba na nga hanggang sa simulan na nilang balsamuhin yung patay. Sabi ni Tito David sa akin, sige, manood ka muna ng manood. Kasi nga, wala naman akong alam para trabahuin o para may gawin na agad dun sa patay, di ba? Kinuhanan nila ng ugat sa braso, kinargahan nila ng formalin, nirektahan, kinuhanan ng dugo. E di ayun, tapos na. Lilinisin na lang yung patay hanggang sa ma-make up. At yung ano nga pala, yung mga naging hiwa sa katawan, kailangan tahiin. Ang pagtatahiin sana niya si Doc Opa, o yung helper talaga niya. Sabi sa akin ni David, bongay ka, ganito pagtatahi. Una sa ganyan, pag ganon. Di basta kinimento niya kung paano yung ginagawa. Tapos bigla niya sinabi, Opak, bitawan mo yan. Bongay ka, ikaw magtahi. Sa isip-isip ko, kinikwento mo lang kanina tapos gusto mo nang gawin ko agad. Di ako naman, syempre lakasan na lang ng loob. Ginawa ko, tinahi ko yung braso ng patay. At nung matahi ko nga, ginawa ko yung sinabing procedure na pinagagawa niya. Nung i-check ni Doc Opak o nung helper talaga niya, Tito Eka, maluwag. Siyempre, ako na talagang unang beses kong magtatahi ng balat ng patay. Hindi ko naman alam yung mga ganun pa, di ba? Kaya yung mga ganyang pagkakataon na pinakaunang beses na nangyari sa akin, yun yung talagang mga naaalala ko simula nung mag-helper ako, simula nung maging embalsamador ako. At marami pa talaga akong gusto maikwento sa inyo. Dahil hindi lang naman doon natatapos yung kwento ko bago ako maging embalsamador talaga di ba? Kaya yun ngayon ang mga ikwento ko sa inyo sa mga susunod na video. At bago mo ialis yung pagmumukha ko sa screen mo, meron din akong YouTube channel. Sana isuportahan nyo rin po yan. Subscribe na kayo. Nalalapit na nga ang pag-abot natin sa 100,000 subscribers sa aking YouTube channel. Aasahan ko yung mga kamorke. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan ulit natin. Ingat kayong palagi mga kamorke.